Guys, good morning. Ayan, nandito kami ngayon sa labas. Ayan, nakatingin ako sa eroplano, sobrang ganda. Nandito pala kami ngayon sa labas guys kasi sinamahan ko yung alaga ko, naghintay sa kanyang service. Okay Jenny, bye. Take care. At hindi kami naghintay na matagal kasi bago pa man kami lumabas ng bahay ay tumawag na yung driver na paparating na siya, kaya hindi na kami matagalan pa sa labas. Hindi ko na siya kailangan pa ihatid pero kagagaling lang niya galing nagkasakit kaya hinatid ko na siya sa labas. Ayan, nandito na ako sa loob at maglinis na ako at brush lang yung gagamitin ko guys, hindi ko magamit ang vacuum kasi natutulog yung mga amo ko. Ayan, panghapon kasi sila dalawa ngayon kaya bawal mag-vacuum kasi disturbo. Char. Wala kaming gagawin ngayon, hindi kami magluto kasi nga panghapon sila kaya wala akong magawang video kaya story time na lang tayo. Isi-share ko sa inyo yung 2 beses na biglang may nagbukas sa pintuan namin guys, as in sobrang nakakatakot. Ang unang nangyari ay ganito din yun, umaga naglinis ako dito, papunta din yung alaga ko sa eskwela kaya nakabukas lang yung pintuan, hindi ko nalock kasi lalabas lang ng alaga ko at dito na din ako noon naglilinis na, nagbrush din ako noon kasi nandito yung mga amo ko. Tapos dandahang bumukas yung pinto, akala ko alaga ko lang kaya hindi ko pinansin. Katutok ako sa carpet kasi nagbrush nga ako noon at saka nagtaka ako bakit walang boses ganun. So tiningnan ko guys, pagtingin ko isang lalaki at yung lalaki nakatingin lang siya sa akin, kunti lang yung binukas niya, parang tinitingnan niya sa loob kung meron ba ako kasama ba. Tapos pagtingin ko guys sobrang takot ako at sumigaw ako, tinawag ko yung amo ko, sir ganun, as in guys yung boses ko as in sobrang lakas at sobrang takot yung tao kasi alam niya na may kasama ako sa bahay at bigla na lang niyang sinirado yung pinto. As in guys, sobrang takot ako noon. Ano na lang kaya kung nag-isa na lang ako sa bahay, hindi ako nakasigaw tapos pumasok yung tao, patay talaga ako. At ang worst guys, hindi nagising yung amo ko kaya nakatakas yung tao, hindi namin nasundan. At tinignan ko sa bintana, hindi ko nakita saan siya pumunta. Siguro sa likod siya dumaan kasi hindi ko siya nakita sa bintana dito sa harap. At hindi ko na rin ginising yung mga amo ko. Saka ko na sinabi sa kanila nung nagising sila at yon, taratatat, galit na galit sa akin, bakit hindi ko daw sila ginising. Dapat daw ginising ko sila para masundan yung tao kasi masama daw yon. As in, kung wala daw sila dito, kung hindi ako nakasigaw, siguro patay na ako guys, sabi ng mga amo ko. At hindi na lang ako umimik kasi alam ko mali ko talaga kasi hindi na yun maganda ang nangyari. Dapat sinabi ko agad sa kanila yun. Marami na kasi nangyari dito guys na ganyan, magnakaw lang yung purpose pero kapag makita na mag-isa lang yung tao, mayroon silang gagawing masama. Kaya ganun na lang ang galit ng mga amo ko, bakit hindi ko daw sila ginising kaagad kasi hindi na daw yung maganda. Sobrang nakaka-alarma na daw yun. At yung pangalawang nangyari guys ay gabi naman nangyari yon. Galing kami sa party noon, siguro mga 11:30 na kami nakauwi. 1 o 2 tao na lang nasa labas noon dito sa building namin. Pagkarating ko dito sa loob ay nagbihis ako agad tapos kinuha ko yung mga basura para itapon sa labas kasi yung amo kong lalaki nasa labas pa, hindi pa siya nakabihis, nag-roaming around pa kaya chance ko na din na magtapon agad habang nandoon pa si sir sa labas. At yun, pagkatapos namin magtapon ng basura ay pumasok na kami sa loob. At pagpasok namin sa bahay ay binitbit ko yung 2 pares ng sapatos kasi 4 kami galing sa party, so 4 na pares yung sapatos na nasa labas, kailangan ko yung linisin. Hindi ko mabitbit yung 4 na pares, so 2 pares muna yung binitbit ko at dinala ko sa loob ng CR. Tapos yung amo kong lalaki ay nagbihis na rin at binalikan ko agad yung 2 pares na naiwan sa labas. At yung paglabas ko guys, mayroon ako nakitang tao malapit sa pintuan namin at hindi ko yun pinansin. Kasi nakita namin yun kanina pagpasok namin dito, galing kami sa party. So hindi ko yun pinansin, akala ko ay dito lang yun sa building nakatira. Tapos binitbit ko na yung 2 pares ng sapatos at hindi ko na nailock yung pinto kasi 2 kamay ko nakabitbit sa 2 pares na sapatos. At yun guys, pagsara ko pa lang sa pinto, hindi pa ako nakaabot sa may CR ay bumukas na agad yung pinto, yung tao na yung bumukas. At paglingon ko ay nakita ko yung tao at nakita din ang alaga ko kaya pareha kami napasigaw at biglang lumabas yung amo kong lalaki kasi katatapos lang din niya nagbihis. Sinabi namin agad na may lalaking nagbukas sa pinto at yun, daling lumabas yung amo kong lalaki at nabutan talaga niya yung lalaki guys. At tumakbo yung tao pero naabutan ng amo ko kasi lasing pala guys at saka yun natsumbag ng amo kong lalaki talaga galit na galit yung amo ko bakit binuksan yung pinto namin. At umiyak yung tao at nanghingi talaga siya ng sorry at yun napatawad lang din naman ni sir kasi lasing. At saka sabi ng amo ko na huwag na dito magpapakita sa building namin kasi hindi pala yun dito nakatira sa building namin. At pagpasok ng amo kong lalaki sa loob ng bahay ay pinagsabihan kami ng alaga ko na huwag talagang pabayaan ang pinto na hindi nakalakas
kasi delikado kasi nasa ground floor kami. Marami nang nangyari na ganun kaya dubling ingat na daw kami. At sa awa ng Panginoon ay last na yun. Hanggang ngayon ay hindi na nangyari ng ganung pangyayari. At ayan, may cute na bata kaming bisita dito. Uuwi pala sila ng Pakistan kaya maaga silang bumisita dito para magpaalam. At dito pa talaga siya pumunta sa kwarto para dito kami maglaro. Kaya ayan, sobrang saya niya kahit hindi kami nagkaintindihan. Ipis daw yung mga clip kaya ginanyan niya guys. At ako po si Jovi Librando Official ang nagsasabing laban lang, ambisyosa man ta. Charot! Thank you for watching. Bye-bye!